Ito ngayon ang pasyalan ng mga backyard breeder na may potensyal. Manok is my passion! Manok is my passion! Magandang araw mga kapasyon. Isa na naman passionate breeder mula sa Batangas ang ating pinasyalan. Quality over quantity ang madalas nating naririnig sa mga breeder. Ngunit pinagsama ng ating breeder ang quality at quantity. At dahil nga sa demand ng kanyang mga customer, ay napilitang kumuha ng mas malaking pwesto ang future breeder natin ngayon. Alamin natin ang buong istorya ng buhay pagmamanok ni Francis Coy Castillo ng Double Princess Game Farm mula sa Tanawan, Batangas sa ating Manok is my passion! Manok is my passion. Magandang umaga mga kapasyon. Ako si Francis Castillo, taga Barangay Balelo, Tanawan. Dito tayo sa Double Princess Game Farm. Nagsimula ako sa pagmamanok. Bali nung napunta ako nun sa Kalamba sa mga lolo ko at sa mga tiyuhin ko. Doon ako nag-umpisa nagka-interest. Nanghihipo ko mga manok nila na basta lumabas na lamang sa loob ko na hihilig pala ako sa pagmamanok. Nagsimula akong magmanok sa likod bahay namin. Tapos nung nag-umpisa na akong nagbebenta, medyo kinukulang ako sa palahay kasi konti naman yung palahay ko nung pa 50-50 lang. Naghanap ako ng marerentahan. After nung narentahan ko sa bukid, naghanap na rin ako ng lugar na medyo malungluang. At ito na yung doon lumaki, medyo dinagdagan ko ang palahi ko nung nag-umpisa na yung WPC. Meron kasi akong kaibigang handler na si Ricardo Pacunla na nasa Airborne Fighter. Siya yung gumamit ng mga manok ko. At naging maganda naman ang resulta hanggang sa next year. Umorder pa sila, kaya ang ginawa ko, naghanap na akong pwesto na malilipatan na mas malaki-laki. At ito na nga yung aking nilipatan. Meron akong hindi malilimutang experience nung ni-raid yung tupadahan dito sa amin. Talagang nervous ako nung takbuhan Tawa ng Diyos, hindi naman nahuli. Pero sa naging experience ko nga, kung maaari talaga iwasan yung mga illegal na tupada. kahit masaya sa tupada, kakatakot. Ang pinakauna ko talagang bloodline is hindi ko binili yon, binigay lang sa akin. Nung araw hindi pa sikat yung NCA, pero 3 times winner na siya noon. Dala ni Ricardo Pacunla, yan nga yung handler ng Airborne Fighter. Tapos nung dumating araw, kailangan ko na mag-infuse. Bumili ako ng materials kay Sunny Lagoon na machine kelso. Siya kung binanto sa akin mga manok. Tapos nung another 2 years, bumili ako kay Lancy de la Torre sa Negros. Siya ko lang pinang-impis ulit sa aking manukan. Hanggang sa ngayon, yun ang aking pinapaikot-ikot lang. Ayos naman, ang napansin ko,
Doon sa nakuha kong kills ko kay Sunny Lagoon, matibay siya. Talagang hindi siya nayo kahit sa basaan, testingan namin. Ang kay Sir Lance naman, ang naging ano ko lang doon sa kanyang bloodline is yung kanyang talino, yung ilag niya, yung Boston Roundhead. Ang pinakagusto ko talaga, sir, yung yung unang bloodline na dinala ng kaibigan ko. Ang sabi niya sa akin noon, ang yellow-legged hats yung bloodline niya. Bukod sa magaling siya sa break, magaling sa panalo, at saka yung quality ng manok niya nandun. Kumbaga perfect siya kahit sa commercial mo gamitin. Kahinaan ko sa manok, yung pag nakita ko mga sisiw may sakit, yun ang halos di ako makatulog. Sa gabi talagang utak ko lagi nandito sa manok. Ayun, kahit sa bahay ako, minsan ating gabi na natakbo pa ako dito sa manuka. Dito na ako natutulog para lang mabuntay mga sisiw. Yung nakita ko sila sa Rinsya, umaga-umaga pa lang nananakbo na walang sakit, malusog na agang-agi, nagkita mo silang gutom na. Yun ang pinakamasaya sa pagmamanok. Kasi ang advantage lang ng big time breeder sa kagaya namin, marami silang pamimilian. Marami silang pamimilian pagdating sa araw ng kanilang seleksyon. Pero kung sa kalidad naman ng manok, halos pare-pares na rin naman ngayon. At saka isa pa, na-testing din naman namin yung manok namin sa gitna, nananalo din naman. Ang target ko talaga sa pagmamanok, yung makapag-champion ako ng isang big event na manok yung gamit ko. Yun lang yung pinakagol sa pagmamanok, yun ang trigayaan. Ako ang unang pagpili ko, lalo sa inahin at sa inahin, yung bloodline, yung marking ng bloodline. Pag dumating kami sa vaccination ng Colpax, titingnan ko na agad yung marking na hindi ko gusto, pinapatay na namin yung pinapatay. Yung marking na gusto namin, tira yun. Tapos, habang nalaki siya hanggang sa maging 5 months, makita mo na yung forma niya, bawas nga ng bawas, hanggang sa matara yung perfect na sa ganador naman, number 1 sa bloodline pa rin, saka doon ako maselan sa paa. Gusto ko talaga yung equal talaga yung tuhod saka nila, mapaa nila. Kasi pinagmamanahan eh. Tapos sa experience ko pa, may mga buyer kasi narating na hindi na nagbubutaw, doon lang sila narating sa tuhod. Kaya pag-aaralan mo rin minsan yung gusto ng buyer, hindi yun ang i-apply mo sa mga manok. Para sa akin, doon ka mag-uumpisa talaga sa inakala mo na yung sa panahon ngayon, yung siya yung putok talaga sa mga tao na nagpapanalo. At saka kung maaari talaga, doon ka na sa gwapo. Kasi gwapo manok, hindi man oras-oras may pera tayong hawak, madaling ibenta ang gwapo manok. Sa mga nanonood, ayun nga, kung mag-uumpisa kayo sa mga pagmamanok, pipiliin nyo talaga yung bibilan nyo at saka aalamin nyo yung mga tao na bibigay talaga na maayos ng bloodline. Ang unang-una kong pinapasalamatan is ang asawa ko na suportado sa akin sa pagmamanok. At alam naman niya hindi ako masyadong sugalero pagdating sa sabong. At saka sa aking mga kaibigan na mga dadala ng materyales. Ayun, ang isa ko pang kaibigan na malaki na tulong sa pagmamanok, si Ricardo Pacunla, yun nga yung handler ng Airborne Fighter na siyang gumamit ng mga manok ko nakakaraang WP. Manok is my passion! Shoutout time! Shoutout sa mga pumasok sa finals mula sa LBCA team from Laguna sa Digmaan. Sina na naka 7.5 points, na naka-runner up na sina ang grupo ng FD Soliban at ang grupo ng Magda Prime mula sa Magdalena at ang Bangkal LB mula sa Los Baños. Congrats po sa inyo. Congrats din sa LBCA President na si Paring Bob Ribotica at sa lahat ng mga officers nito sa matagumpay na elims at semis na ginanap dito sa Laguna. Salamat po pala sa BIMEG sa binigay na trophy para sa Manok is my passion. Thank you po. Thank you rin po kay Ma'am Amy, kay Sir AA, kay Sir Roy, at syempre kay Sir Jason. Thank you po sa inyong lahat. Please support Manok is my passion 2.0 sa YouTube.
At paki-follow na rin po sa FB page na Manok is My Passion 2.0. Yun lang po and thank you very much. God bless.